Ito, subscribe na lahat ha sa mga hindi pa nakasubscribe. Ready? Subscribe, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Check. Ating panuurin po yung pagtapon ng mikropono ni former President Duterte dito sa aso na tinatawag nilang si Trililing. Okay? Ano ba ang dahilan dito? Okay? Kasi po, ganito yon. Si Trillanes, very obvious naman si Trillanes na lahat ng mga inipresenta niya dito sa hearing ng Tuwadcom, nag-aakusa siya na merong ganitong pera, ganon, may bangko raw, hanggang humantong ito sa, di ba, gusto nilang papipirmahin itong si former President Duterte. Di ba? Kasi po, yung mga akusasyon ni Trillanes, kung yan ay totoo, Trillanes, magpresenta ka ng ebidensya at i-file mo dyan sa court. Sa ako ha, and this is my own opinion and this is my own analysis. Si Trillanes po, kasama siya sa ako ha, ito yung aking analysis. Kasama siya sa script ng Tuwadcom. Okay? Very obvious. Sa lahat-lahat dyan, gusto naman natin na masolve yung sinabi nilang AJK sa War on Drugs ni Duterte. Gusto natin mapakinggan ang side ni former President Duterte at mapakinggan natin yung mga di umano, sabi nila, mga biktima rito sa AJK. Okay? At ano ang pwedeng batas na gagawin nila na hindi ito maulit. Okay? Kasi pinagdidiinan nila sa hearing na ito, pinagdidiinan nila na si Duterte talaga ang may kasalanan. Hindi effective ang war on drugs. Yun ang pinagdidiinan sa hearing na yan. Okay? Very obvious. Lahat pinatawag, paulit-ulit na nga yung questions, di ba? Talagang itatanim nila, i-inject nila sa taong bayan, paulit-ulit, para malaman ng taong bayan, may kasalanan talaga si Duterte. Yung mga sinasabi ni Duterte, pati nga, kaya nga sabi ko, pati mga dating mga speeches, mga dating statements ni former President Duterte, kinakalkal nila. Kinakalkal nila, which is, nagiging personal na po ang kanilang investigasyon. Di ba? They are not already talking about the system of government ni former President Duterte kung paano nila hinandol yung war on drugs. Kundi, tinatanong nila si Duterte, dati mo itong sinabi, ha? Bakit mo sinabi ito? Ganun, ganyan. Nagiging personal na, which is very wrong. Ngayon, itong si Trillanes, biglang sumulpot dyan. Di ko nga alam bakit pinayagan ng Kongreso na makapunta dyan si Trillanes. Nagpipresenta siya ng walang basihan. Okay? Hindi lang naman si former President Duterte ang kanyang target. Tinarget niya si VP Sara, tinarget niya si Tatay Digong, tinarget niya yung asawa ni VP Sara, tatapos lahat na, si Pulong Duterte, lahat na. Tinarget niya lahat. Katawa-tawa nga eh. Too good to be true. Pati nga si Hanilet, yung asawa ni former President Duterte, na masasabi nating businesswoman yon. Nagbi-business yung asawa ni former President Duterte. Dinamay na ni Trillanes. Too good to be true kasi nagpapakita pa siya doon ng mga di ba? Nagpapakita siya ng mga kung ano-anong mga slides, PowerPoint, no? Ipinakita yung ganito, ito yung mga expenses ng mga bangko, hanggang sa humantong ito na gusto nilang pabuksan itong mga bangko na ito ni former President Duterte. Okay? So sabi ni Duterte, I will hang myself kung yan ang mga aligasyon, akusasyon ni former Senator Trillanes, kung yan ang akusasyon mo, i-prove ko sa inyo na lahat ng sinabi ni Trillanes ay kasinungalingan. To exaggerate the situation
na lahat ng mga pinagsasabi ni Trillanes ay puros lamang propaganda at kasinungalingan, si former President Duterte po, sinabi niya, kung may isang mapapatunayan sa sinabi ni Trillanes, I will hang myself in front of you, Trillanes. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Diba? So, hanggang humantong ito sa pirmahan. O, sabi ni Duterte na pipirma ako. Ano ang kapalit? Diba? Kasi, bakit naman wise itong si Duterte ha? Baka akala nyo, mauuto din nyo itong aming tatay. Wise yan. Matino ang utak. Sabi niya, kasi kung ikaw po, magpapadala ka dito sa mga propaganda nila Trillanes at itong mga tuwadcom na ito, kung papipirmahin mo para i-open ang mga accounts ni Duterte sa bangko, sinabi po ni, oy, Migs Zohina, yung ating secretary ng mga moderator. Hello po, Migs Zohina. Kung ikaw po ay magpautok sa kanila, talagang madidihado ka. Pero sabi ni Duterte, okay, sige. If yan ang gusto nyo, para patunayan ko na wala akong ganyang pera, patunayan ko sa inyo na lahat ng mga sinasabi ni Trillanes ay mali, papatunayan ko sa inyo, pipirma siya, si Duterte. Walang problema. Ngayon na, sabi niya, pipirmahan ko yan. Pero ano yung kapalit? Because it will be unfair on the part of former President Duterte na siya lang po ang dinidehado, dapat may kapalit. Which is very, very tama talaga. Ano kayo, hello? Utot nyo. Ha? Dapat patas tayo. Sabi ni former President Duterte na anong kapalit? Sasampalin ko sa mukha itong si Trillanes in front of the public? Oh, doon na uminit si Trillanes. Nainsulto siya doon eh. Ha? Parang bumababa po ang level ng pagkalalaki ni Trillanes. Imagine that one, sasampalin siya ni Duterte. Isang matandang Duterte, sasampalin siya. Alam po, bakit nagalit si Trillanes? Ha? Bakit nagalit siya? Bakit napikon si Trillanes sa sinabi ni former President Duterte? Sa totoo lang, bakit siya napikon? Dahil alam ni Trillanes, this is my opinion, alam ni Trillanes na lahat ng mga pinagsasabi niya, lahat ng mga inipresenta niya, kasinungalingan. Alam ni Trillanes. At talagang, kung papayag siya sa deal na yon, masasampal talaga siya ni Duterte in public. Kung pumayag siya doon. Kaya hindi siya pumayag. Sige, anong kapalit? Pipirma ka rin, Trillanes, na, pipirma rin si Trillanes, pasasampal ako kapag lahat ng itong mga sinasabi ko, walang tumukma sa isa sa mga sinasabi ko, sampalin. Takot ka kay Duterte. Sa sobrang pikon ni Trillanes, bakit nagalit si former President Duterte? Ito na yung dahilan na sinasabi ko sa inyo. Ito yung dahilan bakit uminit si Tatay Digong kay Trillanes. Kasi napikon na si Trillanes, may sinabi siya ni Tatay Digong off the mic. Hindi naman nakita si Trillanes, no? I think sa ibang station siguro may naka-video kay Trillanes, but sa official na video ng House of Representatives, si Duterte lang po ang tinutok ng kamera. Pero madidinig ko yung boses ni Trillanes na may sinabi siya dito kay Tatay Digong that lead to the commotion na halos itapon po ni Tatay Digong yung mikropono. May sinabi si Trillanes. Remember, noong panahon na nagdidebate si Alan Peter Cayetano at itong si Trillanes, na natalo sa debate itong si Trillanes, may sinabi siyang off-cam, off the mic, no? Hindi na na-record sa mikropono. May sinabi po siya ni Alan Peter Cayetano. Nang uminit rin si Alan Peter, similar rin ito sa nangyari ngayon. Hindi po mapatapo ng mikropono itong si Tatay Digong kung walang sinabi na, alam nyo nang yung style ni Trillanes na parang bakla ba? Binakla yung style niya eh. May sinabi siya ni Tatay Digong na parang, parang tinutaunt niya itong si Duterte.
Oh, sabi ni Duterte, sus, sa Bisaya pa nga, sinabi niya, lulo ni mo, o niya, ganun yung sinabi niya, na halos tinapo niya yung mikropono. Sana, tinapo na yun ni Tatay Digong, nandito si Dilima, naawa rin siya dito kay Dilima. O, tingnan niyo yung mukha ni Dilima. O, nakikilig pang nakita niya si Duterte. At isa pa sa mga kamalian ng mga tuwadkom na ito, bakit nyo si Dilima at si former President Duterte, bakit sinadya nyo talaga na magkatabi silang dalawa? That is very wrong. Dapat nga may, kita nyo sa Senado, may isang gap ng tao. May isa doon na may person in between Dilima and Tatay Digong. Pero sa mga kabalastugan ng script nitong mga tuwadkom na ito, sinadya talaga nila na magkatabi itong si Duterte at si Dilima. Tingnan nyo gaano ka GAGO itong mga wala talaga. Sila pa nga ang nagsabi, kailangan natin mag-proper decorum dito sa proper decorum. Utot nyo. Alam nyo mainit yung tensyon. Alam nyo magkalaban talaga si Duterte at si Dilima. Sinadya nyo talagang magkatabi sila. Anong napasok sa utak ninyo? Di ba? Kung kayo po ay para sa tunay na hearing na para sa kaayusan, hindi nyo dapat tinabi si Duterte at si Dilima. Pero in fairness to Senator Dilima and in fairness to former President Duterte, hindi naman sila ganun ka gulo. Duterte respected Dilima and also Dilima, siyempre natakot rin siya kay Duterte. Hindi naman pinatulan ni Duterte. And I know former President Duterte, hindi naman yan manggugulo ng babae. Oh. Di ba? So pasalamat kayo na si former President Duterte. Tinalbog niya. Sa totoo lang ha, tinalbog niya lahat ang Kongreso kahapon. Tinalbog niya. And at the same time, he was very humble. Akala ko nga ha, sa totoo lang, akala ko nga na itong si Congressman Abante babarahin ni Duterte ha. Pero Duterte, dito mo talaga makikita na si former President Duterte nirerespeto pa rin niya. Kasi ang pagtingin niya ni itong si Congressman Abante, pastor mautak rin itong si Abante na ini-injikan niya ng mga Panginoon, mga wisdom ng mga Biblia, ganon, ganyan. Hindi siyempre si Duterte, ayaw rin naman i-contradict ni Duterte yung mga ganon. Kasi that is, when you talk about biblical principles, you have also to respect because each biblical principles in a religion, may iba-iba tayong prinsipyo. Kung meron man tayong konting diferensya, pero most likely yun pa rin ang konteksto, 'di ba? So nirerespeto dito because you are a pastor sa Baptist ba yun? Yung kay Abante. So you're a pastor, talagang siya. Ganyan naman talaga si Duterte magalang. Pero I know in the back of my mind, in the back of the mind of former President Duterte, alam niya na mayabang yan si Abante. Pero si Abante rin, instead na, ang galing nga yung strategy ni former President Duterte na, instead na si Abante, babato pa ng babato ng kung anong ibabato niya kay Duterte, huminto na. Dahil nakuha na ni Duterte ang respeto ni Abante. Kasi, if you will try to analyze lahat ng mga nagtatanong na mga kongresista kahapon, pinipili ni Duterte yung wala siyang respeto, talagang iniinsulto niya. Look at Castro, iniinsulto niya. Look at Brosas, iniinsulto niya. Kasi yun yung mga taong wala siyang respeto. Pero merong mga kongresista na nagtatanong kay Tatay Digong na hinahandol niya ng respeto. Di ba? Kung mapapansin nyo, nire-respeto niya. Tingnan nyo si Paduano.
paastig-astig si Paduano, di ba? I will cite you in contempt. Hindi ako anong tawag doon? Hindi raw siya talagang magko-contempt siya kahit sino ka pa, sabi ni Paduano. Di napahiya si Paduano kahapon ni Duterte. Sinabihan ni Duterte, "Sir, takot ako sa iyo." That was sarcasm. Sinasarcastic yun ni Duterte na, "Takot ako sa iyo, sir." Para bang, di ba? Ang style ni Paduano, paastig-astig. Akala mo kung sino para dapat takot-takutin raw, takot-takutin. Ganyan naman sila Dan Fernandez at si Paduano. Anong ginawa ni Duterte? "Sir, pinawisan yung kamay ko, natakot ako sa iyo." Pero yung mata po ni former President Duterte, it's very clear na sarcastic yun. Parang sinabi ni Duterte, "Takot ako sa iyo. Tingnan natin." Hindi po sa totoo lang, hindi po natatakot si Duterte sa inyo. That was sarcastic. That was sarcasm. Duterte was just toying you, Paduano, sa totoo lang. Kasi para kang aso na tahol, pinagtawanan ka nga ng taong bayan na hindi pa nagsimula, high blood ka na. Di ba? Duterte was just toying you. When Duterte said na, "Sir, takot ako sa iyo," that was sarcasm. Ang sinabi po ni Duterte is the opposite. Totoo, takot ako sa iyo, sir. Natatawa nga ako dun. Di ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang buong video na ito, at i-analyze natin scene by scene. Okay? Ito, without further ado, pakikinggan po natin itong si Trillanes at si Tatay Digong nung uminit itong si Tatay. Ayan. Okay? So, play. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a Ang sinabihan niya dyan, si Trillanes ang kanyang sinabihan dyan. waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president... Bago yan sinabi ni Tatay Digong, he is very sure and accurately sure na lahat ng mga pinagsasabi ni Trillanes ay kasinungalingan. Di ba? be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. So narinig nyo? Halika. Boses yun ni Trillanes that provoke Tatay Digong na itapon yung mikropono. Pakinggan nyo yung boses ni Trillanes, ha. May konting na record sa mikropono. Session suspended. Session suspended. Order please, order. Tingnan nyo ang mukha ni Trillanes. Nanlumo. Nanlumo si Trillanes. Takot ka pala eh. Ha? Gusto kang batuka ni Duterte ng mikropono. Anong ginawa mo? Natakot ka. Trillanes, natakot ka. Tingnan nyo yung asong tahol ng tahol. Ang aso po na tahol ng tahol, hindi yun nangangagat. Pero yung asong hindi tumatahol, yun ang delikado. Si Trillanes, kung naaso itong si Trillanes, ito yung aso na tahol ng tahol. Ang asong tahol ng tahol, hindi po yan nangangagat. Okay? Bakla eh. Bakla. Sige, go Wala ahead. naman ako ano sa bakla, ha? Si Trillanes is projecting himself na lalaki. Pero
What do I mean by kabaklaan? Hindi yung mga bakla na ibig kong sabihin mga bakla na ating mga kapatid natin na mga LGBT. Hindi. Kabaklaan ba? Yung takot ba? Takot. Takot siya ni Duterte. Okay? Ay, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa mga LGBT community. We love you. Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ito yung inipresenta niya sa Kongreso ha, na ito raw yung mga kabalastugan ni Tatay Digong. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga... Ito yung nangyari before the batukan na mikropono, okay? Ito yung rason bakit uminit si Tatay Digong. Pakinggan nyo. Pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Ay, nag-advertisement pa. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Luisito de la Cruz, tangina mo, ikaw mukhang bakla, unggoy, bayad ka ba? Inggit, pikit. Binayaran ako ni Duterte. Anong inggit ka? Inggit ka? Inggit. Ay, mga inggit. Lay. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no? Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara. Tingnan nyo ha, nakakatawa itong inipresenta ni Trillanes. It's very obvious na sa tingin ko ha, ginagawa ito ng Microsoft Word. Yan ba ay official statement ng bangko? Ha? Nakakahiya ka, Trillanes, nagpipresenta ka ng ebidensya na hindi naman yan official statement ng bangko. Gawa-gawa lang yan. It's very obvious na ano talaga? Ginawa ng Microsoft Word o kung anong software yung ginawa. Ay, nako. Meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks,
Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung na-cross... Sinong maniniwala? Illegal drug trade raw? Galit nga sa droga si Tatay Digong ngayon. Illegal. Match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Silver Swan Dobling Diskarte. Fish take from Ayan, advertisement. Ito, ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang. Ayan pa, Trillanes. Galingan mo pa. Kahit na may report, itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Walang ka-emosyon, Trillanes. Galingan mo naman, Trillanes, para magbukhang totoo. Yeah, please proceed, Congressman Teves. May I ask the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo.
Ngayon, yung narration dito ni hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. All banks, pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, Your Honor. Diba? Yan ang may prinsipyong tao. Alam niyang hindi niya ginawa yung mga sinabi ni Trillanes. O, hinamon si Trillanes. Takot, nanlumo si Trillanes. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy President, is story. With all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko.
Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampling ko sa Mr. Chairman, session. Ay, napahiya si Trillanes doon. Kaya nga eh, di ba? Gusto nilang ilaglag si Tatay Digong dyan sa hearing na yan. Hindi nyo malalaglag si Tatay Digong. Ha? Kayo ang mapapahiya ditong si former President Duterte. Ha? Anong kapalit? Sasampalin ko ito? I'll give you, sasampling ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Order please, order. Isa pa itong, yung katabi ni Trillanes, ano yan? I think, ano yan? Pari yan, no? Catholic priest siguro yan. Ha? Pero, ganyan ba ang asal ng isang pari? Kakahiya ka, padre? Nakipagtalo, pare. Ha? Yan ba ay dapat respetuhin na pare? Kakahiya. Yan. Sige. Tuloy. Please observe proper decorum. Ito namang si Paduano, bida-bida rin. Gustong sumali sa gulo. Huminto ka lang dyan, Paduano. We are in a committee hearing. You are not relevant, Paduano. Huminto ka lang dyan. Uminit na siya. Hindi pinagsasalita. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules. Hindi nagulat si Laila de Lima. Sabi niya, nagulat si Laila de Lima. Hindi. Nakilig si Laila de Lima. This committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Chairman, session suspended. Session suspended. Yun pala ang sinabi ni Trillanes. Halika. Ganun yung sinabi ni Trillanes. Utot mo, Trillanes. Napahiya ka na. Aso ka eh. Sabit. Ulo muna, huwag mo na tatawid. Wala mo na tatawid, ulo. Can we please observe proper decorum? We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Diyan ang sinabi ko sa inyo. Isa sa mga pagkakamali ng mga tuwadkom na mga bida-bida na naggaling-galingan ng mga kongresista na ito, dapat linagay nyo ang mga resource person witnesses according to their levels. Dapat kung kalaban sa politika, dapat ihiwalay nyo.
Bakit nyo pinagtatabi yan? Kayo mismo ang nagsasabi, peace and order dyan, decorum, proper decorum. Pero bakit nyo sobrang lapit yan? Si Dilima nga at si Tatay Digong magkatabi pa. Kayo rin ang dahilan, kayo rin. Sabi nyo, walang taunting dito ha, walang magtotaunt. Pero, even that scenario dyan sa inyong hearing, wala nang disorganized. Sa totoo lang ha, kaming taong bayan po ang naka-observe, this is our opinion, dapat inihiwalay nyo yung mga kalaban ni Duterte at yung kaalyado ni Duterte dito lahat. Anong ginawa nyo dyan? Pinagtatabi nyo lahat. Sino ba namang hindi iinit ng ulo dyan? Diba? So, itong tuwadkom na ito, sa simulat sa poll, wala talaga. Hindi marunong mag-organize ng matino dyan sa loob ng plenary. Dyan pa lamang makikita na wala talaga. Walang utak ang mga kongresista at representatives dyan. Imagine that one, tinabi si Duterte at si Dilima. Anong klaseng utak nandyan kayo? Di ba? Sorry ho. Imagine after that, nag-sorry pa si Tatay Digong Ganyan ka-humble si Tatay Digong. Malaki na ang narating niyan, Sobrang mataas ang narating ni Tatay Digong, naging presidente ng Pilipinas. Alam niyan, kinakatakutan niya ng lahat ng mga politicians. Pero still, nagpapakita na he is very humble. Sorry po, nagsusorry. Si Trillanes, narinig niyo bang nagsorry? Kasi aso yan Asal aso. Hindi pumarin. Kalma. Magaling pumarin. So, yun lang po ang vlog na ito, marami pa tayong vlog patungkol sa hearing kahapon. Okay? Marami pa tayong vlog tungkol sa hearing kahapon. But itong vlog na ito, patungkol lamang po sa umiinit na kumusyon nung si Trillanes na ang nag-ano. Kasi, di ba, Trillanes is very known for mga ganito. Si Gordon at si Trillanes, halos mga magsuntukan. Si Cayetano at si Trillanes halos nga magsuntukan. Ganyan ang asal ni Trillanes. Kaya nga, kayong mga taga-Caloocan, kung iboto nyo itong si Trillanes, good luck na lang. Yan ang masasabi ko sa inyo, good luck. Do not vote for Trillanes. Yan lang masasabi ko sa inyo. Walang alam itong taong to, kundi panggulo lamang. Ginugulo lang niya. Ano ba ang pakay ni Trillanes dyan? Na masolve natin yung AJK o sa kanyang propaganda. Kaya nga, kaming mga taong bayan, nalilito kami, bakit ini-invite niyo itong asong Trillanes na ito? Nalilito kami kasi sabi niyo, ang itong mga resource person at mga witnesses na ini-invite ninyo dyan sa plenary, dadaan raw sa maraming mga, tawag dyan? Dadaan raw sa mga, lahat ng mga qualifications. Ito bang si asong si Trillanes, dumaan ba ito? Yung mga dokumentang inipresenta niya, ini-investigate nyo ba ito? Kasi binigyan nyo ng chance itong si Trillanes na makapaglatag sa kanyang kasinungalingan for propaganda. Tinitake advantage ni Trillanes yung plenary na yan na lahat ng mga media nakatutok para siraan si Tatay Digong. Pero itong representatives na ito, itong mga kongresista, itong mga tuwadkom na ito, hindi na yan nag-iisip. Dahil sa script nila, bias na talaga sila. Kung bias sila, wala nang screening si Trillanes. Pasok ka dyan, magsalita ka dyan sa hearing na yan. Di ba? Nakakahiya po. Ganyan ang
sistema ng Tuwadcom. Kaya nga, giba at sira na ang kredibilidad ng Tuwadcom. Okay? So I hope guys, meron kayong natututunan dito sa ating vlog ngayon. At nailabas natin ang ating opinion, ha? Na-share ko sa inyo ang aking opinion sa patungkol po dito sa issue ng komosyon ni Trillanes at ni Tatay Digong. Okay? So at least alam nyo, yung paggalit ni Tatay Digong ay hindi lang yun basta-basta, may dahilan po yun. Okay? Bakit halos ibato ni Tatay Digong yung mikropono sa mukha ni Trillanes? Okay? At least alam nyo na. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye. May live pa tayo mamaya, okay? God must be dead, God must be dead. You must be dead, God must be dead, God must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakais.